Sa wakas, finally, ang pinaka-inaantay nating araw. Ang napaka-successful na first ever airing showing po ng The Alibi sa Prime Video. Yes, napaka-successful na. Sa ating congrats sila Kim and Paolo kasi talagang successful, mainit na pinag-usapan. Ayan, at panigurado, gagawa na naman po ng history sila Kim and Paolo sa industriya ng show business. Ito po itatatak panigurado at makakakuha na naman ng award. Hindi sa paghahambog, manifesting, and nakikita rin kasi talaga natin, di ba? Hindi dahil bias natin sila Kim and Paolo, kahit ipikit mo kasi ang iyong mga mata na fan ka nila Kim and Paolo, katulad na lang ng mga casual netizens, palagay natin, super proud at huhusayan sa kanilang dalawa. So, sabi dito ni Edbel Tanedo, magandang gabi po. Sabi niya, yung napansin nyo noon, mahaba ang buhok at marumi siyang tingnan. Kasalukuyan niyang ginagawa yung movie na Fun Girl na ganyan ang itsura niya. Nagkataon na sabay yung promo ng movie ni Jay na ngayon. Kaya gano'n, mahaba ang buhok. Ganyan siya kung ano ang ganap sa movie niya. Gano'n ang itsura at ginagawa naman ang Marry You, Marry Me. Nagpagupit na malinis ng tingnan. Nagsabay naman pag-break kay Judy T. Kasalukuyan niyang siya nagmo-move on. Kaya impossible sila ni Jay dahil matagal na bago mag-move on si Pao. Taon ang bibilangin. Well, tungkol sa itsura, I agree na si Paolo talagang ganoon po ang dedikasyon sa kanya pong profesyon. Yan, talagang kung ano yung kinakailangan sa character. Pero yung pananamit kasi, meron kayang long hair na maporma pa din. Diba? Pero kasi, choice niya na mag-ano lang, t-shirt, mag-pants, ganon. Yung iba naman kasi kayang pormahan kahit ganon yung looks. Pero wala pa, pinabayaan lang din ni Paolo. But anyway, ayun nga, tapos na rin naman yon, so focus po tayo sa The Alibi. Sabi dito ni Mamila Carillo naman sa kanyang komento, shoutout po sa inyo, madam. Ma'am Gandara, itong mga basher, hindi nila nakikita ang Kim Pao sa laki ng tinulong. Hindi ba nila makita ang mga tumutulong sa biktima ng lindol, mabilis ang aksyon sa pagbigay ng mga materyales para ipagawa ang bahay. Tapos may masasabi pa sila sa Kim Pao. Hindi biro ang pagtulong sa taong nangangailangan. Ang tulong ng tulong. Pero ang mga basher may masasabi pa at na hindi maganda. Sana tigilan nyo na yan. Ang Kim Pao, wala naman kayo na maitutulong, di ba? Alam mo, makakasira kayo sa reputasyon ng ng tao. Mga bashers, manood na lang kayo ng The Alibi. Kami mga fans solid senior, proud kami sa Kim Pao. Todo support lang tayo hanggang dulo. Always pray, ingat palagi, Kim Pao. Nako ma'am, totoo yung sinabi niyo, Mamila Carillo, no? Lalo na dun sa parte na ang hirap kayang tumulong. Yes, sobra. Lalo na ngayon, may another naman nga po, sakuna po sa Cebu. Siyempre, yung binigay ni Kim ng pampagawa ng bahay, materyales, mukhang magbaback to zero na naman sila kasi kita naman natin kung ano po yung naging kalagayan ngayon sa Cebu. Di ba kahit ngayong maayos na pamamahay, maayos, naka second floor, maayos, wala, sira din, lubog sa baha, hindi rin alam kung paano po magsisimula. So, mahirap po talaga siya. Kaya sa mga dyan, wala na nga maitulong. Panay pa po ang batikos ni Kim and Paolo. Nako, sana naman po'y matauhan po kayo, At sa halip na kumuda, tumulong na lamang din. And pray, kahit sa pagdadasal na lang sana. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong ganyan. Yung napaka-toxic. Iba yung takbo ng isip ka. Saklap ng mga taong ganyan. Nako, ipagdadasal na lang po namin kayo
na nawa ay malinis pa po yung inyong kaluluwa at hindi pa mahuli ang lahat para po sa inyo. Samantala, dumako naman tayo dito sa komento ni Ma'am Lolita Sepo. Maganda rin umaga na po sa inyo kasi umaga na ngayon. Shout out po sa inyo. Sensya na kayo medyo late yung ating update. But anyway, sabi dito, gandang gabi Gandara. Nako, nagagalit ako. Meron nga akong prime video. Ang problema, hindi naman ako maalam kung paano ko hahanapin sa TV ang The Alibi. Simula na kanina pa, hindi ko mahanap. Wala kasi yung pamangkin ko na siya kong pinag-download ng Prime Video. Hindi naman ako makakatulog sa Ines. Sayang na sayang. Ngayon pa umalis yung pamangkin ko na siya kong pahanapin sa TV sa kakapindot ko sa remote. Masisira ko ata itong remote. Nako, matatapos na, hindi ko mapanood ang unang episode. Sayang na sayang. Tagal kong inantay itong The Alibi. Good day Gandara, ingat ka. Grabe naman sa baka masira na yung remote kakapindot. And sana po kasi bago pala umalis, pinaset up niya na. Well, anyway, mapapanood nyo pa rin naman po siya, no? Babalik at babalik pa din naman po yan. Babalik at babalik. Nandun pa rin naman po siya. So, mapapanood nyo pa rin. 2 episode po yung kanilang pinalabas kanina. Anyway, yun nga, since hindi kayo nakapanood, meron tayong konting sa The Alibi na kung saan ang character ni Kimi na si Stella Marie. Grabe, hindi mo makikita si Kim Chiu sa kanya. Uy, grabe kudos kay Kim, ha? Kasi tayo po ay immune na sa mukha ni Kim. Kilalang kilala natin. Pag nakita natin si Kim siya. Diba? Ang jolly, ang masiyahin, na Kim Chiu. But this time, guys, sa The Alibi, grabe, hindi mo makikita si Kim Chiu sa kanya. Stella Marie. Ganun kahusay yung pagganap po niya dito. And grabe, batak na batak si Kim. Batak na batak si Stella Marie sa kanyang sa kanyang role. Walang pahinga kahit kung kayod, ganyan. Walang pahinga si Stella Maria. Anyway, mainit naman nga pong pinag-uusapan at trending nationwide ang The Alibi. Ayan, sa mga hindi pa nakakapag-download at nakakapag-sub, nako, pagsisisihan po nyo din lang tunay. May oras pa po para mag-download at manood po ng The Alibi. Habol na po kayo. So, first day pa lang naman po na nag-upload po ang Prime Video. So, maaari pa po kayong humabol. And promise, sulit na sulit po talagang tunay. Grabe, mainit na pinag-uusapan dito sa social media sa sobrang husay nila. At ang bilis din po ng pacing. Ang bilis lang, kaya no boring moments, no dull moments, walang, yung hindi ka maiinip pa. Basta maganda ang dali ng istorya. Kudos po sa Team The Alibi. Talagang pinaghirapan po nila ito. Maraming netizens ang nagbahagi ng kanilang paghanga sa social media, lalo na sa X, dating Twitter at TikTok, dahil sa intense na mga eksena at chemistry ni Kim at Paulo. Marami ang nagsabing bitin sila sa pilot episode at sabik ng mapanood ang susunod na kabanata. Pinuri ng mga tagahanga at ilang entertainment vloggers ang husay ni Kim Chiu sa pagpapakita ng emosyon at ang tahimik, ngunit matindi namang atake ni Paulo Avellino. Ayon sa ilang netizens, ibang level daw ang kanilang tandem sa The Alibi kumpara sa mga nakaraang proyekto. Kapansin-pansin din ang mataas na kalidad ng pagkakagawa ng serye, mula sa lighting, musical scoring, hanggang sa pacing ng mga eksena. Ipinapakita nito na pinaghirapan ng production team ang bawat detalye upang makasabay sa antas ng mga international dramas. Dahil ipinalalabas ang The Alibi sa mahigit 240 territories worldwide, nagkaroon ito ng pagkakataong makilala hindi lang ng mga Pilipino, kundi pati ng mga banyagang manonood. Ibig sabihin, unti-unti nang umaangat ang antas ng Filipino storytelling sa pandaigdigang entablado. Sa mga social media trends, makikita ang hashtags tulad ng The Alibi F1, Kim Pao at Kim Chiu, na umabot sa libo-libong mentions ilang oras matapos ang premiere.
Ang mga Kim Pao fans ay nag-organisa pa ng watch parties at online discussions para sabay-sabay panoorin ang pilot episode. Dahil sa lakas ng suporta ng mga fans at sa galing ng mga bida, trending agad ang unang episode ng The Alibi. Umani ito ng papuri mula sa mga manood sa loob at labas ng bansa. Patunay na patuloy ang pag-angat ng mga Pinoy series sa global stage. Ang pag-trending ad ng unang episode ng The Alibi ay isang patunay kung gaano kalakas ang kombinasyon ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Hindi lamang bilang magka-love team, kundi bilang dalawang artista may malalim na talento at dedikasyon sa kanilang sine. Sa panahon ngayon kung saan napakaraming serye at pelikula ang sabay-sabay na lumalabas sa iba't ibang streaming platforms, hindi madali ang makakuha ng ganitong klaseng atensyon mula sa publiko. Ibig sabihin, may kakaiba at malakas na hatak ang The Alibi. At malaking bahagi nito ay ang chemistry at husay ng dalawang bida. Sa unang episode pa lang, marami na ang humanga sa intensity ng mga eksena, ang kalidad ng cinematography, at ang misteryong bumabalot sa kwento. Maraming manonood ang nagsabing bitin sila at gustong mapanood agad ang kasunod na episodes. Isang indikasyon na mahusay ang pacing at storytelling ng serye. Ang ganitong klase ng reaksyon mula sa publiko ay hindi madaling makuha. Nangangahulugan ito na naantig at naengganyo talaga sila sa palabas. Hindi rin may kaila na ang suporta ng mga Kim Pao fans ay may malaking papel sa tagumpay na ito. Mula sa pagpopromote online hanggang sa sabayang panunood at pag-trend ng hashtags, ramdam ang pagmamahal at dedikasyon ng fandom. Ang kanilang effort ay nagpatunay na kapag solid ang fanbase, kayang itulak ang isang proyekto para mas mapansin ng mas maraming tao. Isa pang kahangahangang aspeto ay ang pag-abot ng The Alibi sa international audience dahil ipinalalabas ito sa mahigit 240 territories. Isa itong napakalaking hakbang para sa mga Pilipinong artista at production teams. Patunay na ang kalidad ng Pinoy storytelling ay maaari nang makipagsabayan sa ibang bansa. Ipinapakita nito na unti-unti nang nabuburang hangganan sa pagitan ng local at global entertainment. At malaking karangalan na sina Kim at Paulo ang nasa unahan ng ganitong pagbabago. Sa kabuuan, ang pag-trending ng The Alibi ay hindi lamang simpleng tagumpay sa ratings o social media. Isa itong simbolo ng ebolusyon ng teleserye at ng panibagong antas ng pagkukuwento sa telebisyon. Pinatunayan ni Kim Chiu at Paulo Avellino na ang acting ay hindi lang tungkol sa pagpapakilig o drama, tungkol sa pagbuo ng emosyon, paghatid ng mensahe, at pagkonekta sa puso ng mga manood. Kung magpapatuloy ang ganitong klase ng kalidad sa mga susunod na episodes, hindi malayong maging isa ang The Alibi sa mga pinakatumatak na serye ng 2025, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. First episode ng The Alibi ni Kim Chiu at Paulo Avellino trending agad ay isa itong malaking patunay ng tagumpay ng bagong henerasyon ng Filipino drama at patuloy na pag-angat ng kalidad ng mga lokal na produksyon. Sa panahon ngayon na napakarami ng mapapanood online, hindi madali ang maging trending agad. Pero nagawa ito ng The Alibi na nagpapakita na talagang tinamaan sa puso ng mga manonood ang palabas. Makikita rito ang lakas ng Kim Pao tandem na kahit ilang beses nang nagkasama sa iba't ibang proyekto, ay patuloy pa ring nagbibigay ng bago at nakakakilig na enerhiya sa kanilang mga eksena. Sa pilot episode pa lang, ramdam na ang tension, misteryo at chemistry na siyang dahilan kung bakit naging usap-usapan ito online. Nakakatuwang isipin na hindi lang mga Pilipino sa bansa ang nakaka-appreciate ng serye, kundi maging ang mga manonood sa ibang panig ng mundo dahil ipinalalabas ito sa higit 240 territories. Ibig sabihin, umaabot na sa global stage ang talento ng mga Pinoy at sina Kim at Paulo ay nagsisilbing mukha ng may pagmamalaki nating acting at storytelling. Sa kabilang banda, dapat ding purihin ang buong production team mula sa director, writers hanggang sa technical crew dahil malinaw na pinaghirapan ang bawat eksena. Ang cinematography, pacing at emosyon ng mga karakter ay may tuturing na world class. Sa kabuuan, masasabi kong ang pag-trending ng The Alibi ay hindi lang simpleng hype, kundi resulta ng pinagsamang puso at dedikasyon ng lahat ng nasa likod ng proyekto. Ito ay isang magandang senyales na ang industriya ng Philippine entertainment ay patuloy na umuunlad at nakakagawa ng mga palabas na hindi lang nakakaaliw, kundi may lalim, kalidad at tatak Pinoy na may pagmamalaki sa buong mundo.